Part 106, Gretchen. Sa kabila na nakikita niyang reaksyon ni Demetrio, masigla siyang ngumiti bago minuwestra ang antique shop na nasa harapan nila. Galing ako sa loob para tumingin ng mga relics na makakatulong sa script ng palabas si Isolde Pictures na gagampanan ko. Dapat tingin din si Demetrio sa antique shop, subalit di pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Ganun ba? Sino kasama mong nagpunta dito? Natigilan siya sa tono ng pananalita ni Demetrio pero maya-maya lang, hindi niya na napigilan pa ang sariling matawa hanggang sa nauwi sa isang hagikik. Hindi na nga niya alintana na napapatingin sa kanila ang mga taong napapadaan. Hello mga ka-Ashlon, bitinin ko muna kayo. Mukhang may magaganap na question and answer portion. Kapag ang isang Demetrio Yamamoto talaga ang nagmahal, lahat gagawin. Wala lang makahati sa kanyang asawa. Samahan natin ang mag-asawa sa kanilang formal date. Pero may mga kontrabida talagang hindi nadadala. Mukhang natagpuan na ng mag-amang Rohel at Kevin ang kahinaan ni Demetrio. Nako, magawa kayang protektahan ni Demetrio si Gretchen sa parating na bagyo? Bago pa tayo manghula ng manghula, ituloy na natin ang istorya. Pinaning kita ni Demetrio ng mga mata si Gretchen. He was controlling himself not to burst out despite the growing emotions he felt inside his heart. Tapos tatawanan lang siya ng babae. What's funny, wife? I'm asking you kung sinong kasama mo dito kanina. You even seem so happy while talking to him. Di ka naman ganyan sa iba. Masungit niyang wika. Sa sinabi niya, mas lalo pang natawa si Gretchen. Halos mamula na nga ang mukha nito sa katatawa habang inis na siya. Porke ba mahal na mahal niya ito, nagagawa na ng babaeng pagtawanan siya imbes na seryosohin? Isa, Gretchen. Pinilit ni Gretchen na magseryoso. Ilang sandali pang lumipas bago siya tuluyang tumigil sa kakatawa at hinarap na ang lalaki. Naalala niyang makailang ulit na siyang nakaramdam ng selos dito at kay Bianca. Ngayong nalagay ito sa kaparehong sitwasyon, he must have felt how she felt at gaya nito, masaya siya na nagsiselos ito. Umangat ang sulok ng kanyang labi at mapanuksong ngumiti. Nagsiselos ka ba? Mapang-asar niyang tanong. Sarkasiko namang natawa si Demetrio bago taas noo siyang tiningnan. I am not. Nagtatanong lang ako. Naghibit balikat naman siya. Kahit hindi nito aminin, halatang halata naman na nagsiselos ito. Okay, sabi mo eh. Ani at nagsimula ng maglakad. Agad namang hinawakan ni Demetrio ang kanyang braso, saka siya hinarangan. Where are you going? Maglalakad-lakad lang. Maaga pa naman para umuwi. Kaswal niyang sagot. And you're not gonna answer me kung sino yung lalaking kasama mo? Hindi makapaniwala nitong tanong. Bakit pa? Hindi ka naman interesado sa kanya, di ba? Mariing napapikit si Demetrio bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Okay, I'm jealous. So what? I have all the right to get jealous. Asawa mo ko. Now tell me, sino yung lalaking kasama mo kanina? Bakit mukhang ang sweet ninyong dalawa? You even cannot stop giggling like a teenager. Humalukip-kip si Gretchen bago mapanghamong tinignan si Demetrio. Bakit? Anong gagawin mo kapag sinabi ko kung sinong lalaking yon? Ilang sandaling nalahimik si Demetrio bago mo ring nagsalita. I will try not to do anything but that depends on your answer. Now you have to tell me the name of that man. Sino siya? Hinawakan ni Gretchen ang kamay ni Demetrio bago masuyong umiti. Huwag kang mag-alala, isang kaibigan lang kasama ko kanina. Kung gusto mo siyang makilala, pumunta ka sa Isolde Pictures bukas. Labagman sa loob ni Demetrio na hindi siya sinagot ni Gretchen sa tugon na nais niya, wala na siyang nagawa pa kundi ang tumango. Isa pa kahit ayaw nitong sabihin kung sinong lalaking yon, he still has his own ways. Nakita niya na ang plate number ng sasakyan, kaya madali na lang para sa kanya na hanapin ang lalaki. Okay, hindi kita kukulitin kung sinong lalaking yon in one condition. Tumikwas ang isang kilay ni Gretchen sa sinabi ni Demetrio. Isang condition? Yup. Otherwise, I will find that man and mess with his life. Sinimangutan niya si Demetrio. Okay, anong kondisyon ba yan? You have to come with me tonight. Let's have a formal date. Umawang ang mga labi ni Gretchen. Formal date? Yup. We have dated some time ago but those times ikaw ang nagdedesisyon kung saan tayo pupunta. I guess it's my time to take you on a date where I will decide on everything. Isa pa, hindi pa tayo nakakapag-date magmula na maging official itong relasyon natin. Bahagyang nagulat si Gretchen sa sinabi ni Demetrio. Official? Pag-uulit pa niya. Pinaningkitan naman siya nito ng mga mata. Why? Hindi ba tayo official?
I am your husband at ako na rin ang boyfriend mo. Mahina siyang natawa. Hindi ko naaalala na boyfriend na pala kita. Sa sinabi niya, kita niyang nayamot pa si Demetrio sa naging tugon niya. Agad naman siyang lumapit sa lalaki at tinawakan na magkabinang gilid ng labi nito. Okay, boyfriend, huwag ka nang sumimangot. Nagmumukha kang nakakatakot eh. Ngiti ka na. He have a date with me then, para ngumiti ako. Huminga siya na malalim bago tumango. Okay, let's have a date then. Imbes na sumakay ng sasakyan ay magkahawak kamay silang naglakad-lakad ni Demetrio habang naghahanap ng restaurant kung saan sila kakain. Hanggang sa mapadaan sila sa isang ginaganap na wedding festival. Sa hindi sinasadya ay tila nahihipnotismo si Gretchen na napatingin sa mga wedding booth kung saan malayang nakakapili ang mga babae ng bridal gown para sa isang photoshoot. Napatingin si Demetrio sa naging reaksyon ni Gretchen. Kita niya ang pagniningning ng mata nito habang nakatitig sa mga damit. Maya-maya pa isang ideya ang pumasok sa isipan niya. Do you want to try? Untag niya sa pagkatulala nito. Napapitlag naman si Gretchen na magsalita si Demetrio. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago umiling. Hindi na. Huminga na malalim si Demetrio bago siya hinila papalapit sa naturang event. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay pero hindi siya nito hinayaan. Binayaran ni Demetrio ang tiket para makapasok sila sa loob. Nang makita ni Gretchen ang nakahanay na gown sa kanyang harapan, halos hindi niya na mapigilan pa ang sarili niya na subukan ang mga yon. Kahit nagpakasal na sila ni Demetrio, hindi sila nagkaroon ng formal wedding kung saan siya nakasuot na isang wedding gown. Pinagsawa ni Gretchen ang kanyang mga mata sa pagtingin-tingin sa mga nakahanay na wedding gowns. Pakiramdam niya kumikinang ang mga yon sa ganda. Ilang sandali pa isang long fishtail off-shoulder gown ang napili niya. Agad siyang nagtungo sa fitting room para isukat ang damit. Ilang sandali pa niyang sinipat ng tingin ang sarili niya sa harap ng salamin at nilugay ang kanyang buhok bago siya lumabas. Abala naman si Demetrio sa pagsipat sa mga magazine ng mga wedding dress nang marinig niya ang pagbubukas ng pintuan ng fitting room. Tila ba nag-slow-mo ang lahat magmula sa pag-angat niya ng tingin hanggang bumungad sa kanya si Gretchen habang suot ng puting wedding gown. Wala sa sariling umawa ang kanyang mga labi nang dumako ang kanyang mga mata kay Gretchen. Alam niyang maganda ang asawa niya pero hindi niya naman inaasahan na may mas igaganda pa pala ang babae at bagay na bagay dito ang damit nitong suot. The front and back were protruding and the exposed shoulders showed that the shoulder and necklines were smooth and beautiful. Nakadagdag pa ang pantay at malaporsilanan nitong kutis sa magandang hubog ng katawan nito. Maging ang mga staff sa naroon ay hindi mapigilan ang paghanga kay Gretchen. Ang ganda-ganda niyo po, ma'am. Sobrang bagay po sa inyo ang ganyang gown. Puno ng paghangang sambit ng staff na malapit lang sa kanila. Nahihiya namang tumingin sa gawin ni Demetrio si Gretchen. How is it? Okay lang ba? Bagay ba sa akin? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki. Sandali pang nakatulala si Demetrio bago siya nahimasmasan. Ilang beses siyang napalunok bago lumapit kay Gretchen at inakay ang babae pabalik sa fitting room. Let me help you fix it. Nalilito namang sinipat ng tingin ni Gretchen ng sarili. Hindi siya sigurado kung ano pang aayusin ni Demetrio sa suot niya. May problema ba? Nag-aalala niyang tanong. Subalit hindi sumagot si Demetrio bagkos sinara nito ang pintuan ng fitting room habang nasa kanya lang ang mata ng lalaki. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang hawakan nito ang kanyang baba at walang pasabing siniil siya na isang nag-aalab na halik. Dahil maliit lang ang fitting room, hindi maiwasan na magkadikit ang katawan nilang dalawa at sa hindi sinasadya, naramdaman niya ang matigas na bagay na dumiin sa kanyang puson. Habol niya ang hininga nang bitawan ni Demetrio ang kanyang labi. Nag-aalala siyang napasulyap sa nakasarang pintuan sa takot na baka kung ano pa ang isipin ng mga nasa labas. Ano bang ginagawa mo? Saway niya sa lalaki. Sinubsob ni Demetrio ang mukha nito sa kanyang balikat bago mahinang natawa. I'm sorry, I almost lost control. Ang ganda-ganda mo kasi. Napasimangot naman siya. Bakit mukhang kasalanan pa niya ang nangyari? Umayos ka nga, Demetrio. Nakakahiya sa mga tao sa labas. Huminga na malalim si Demetrio bago kunway inayos ang kanyang damit. Let's go. Tumayo siya at muli lumabas ng fitting room. Sumubok pa siya ng 2 wedding gown matapos itong suot ang nauna.
Puno ng tuwa ang puso niya habang sinusukat ang mga gowns. Pakiramdam niya ikakasal pa lang siya at namimili ng susuotin niya sa pinakamahalagang araw sa buhay niya. Dahil masyado siyang nalibang ng mga gowns, hindi nila pinansin ang isang tao sa sulok ng event na abala sa pagkuha ng larawan nilang dalawa habang may mumunting ngisi sa labi nito. Ano sa tingin mo, Dad? Untag ni Kelvin sa kanyang ama. Magkasama silang nakaupo ngayon sa study table para pag-usapan ng tungkol kay Colin. Both of them are humiliated within a day at hindi man lang sila nakabawi kahit kaunti. Damn that cold-hearted beast. Hindi lang siya nito ipinahiya, pati pera niya nadamay pa. At hindi niya mapapatawad ng lalaki kahit pa sabihing magkadugo silang dalawa. Matamang pinagmasdan ni Rohel ang mga larawan na nagkalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Kani-kanina lang ipinadala yon ng tauhan na napag-atasan niyang manmanan sa mga kilos ni Colin. At di niya lubos na inaasahan ang nakikita niya. Colin in a wedding festival? Hindi lang yon, may kasama pa tong isang babae sa naturang booth at nagsusukat din ng damit pangkasal. Kahit na naging palihim ang pagkuha ng larawan, hindi naman siya nagkamali sa tauhan na nakuha niya. The shots are still clear at kitang-kita ang mukha ng magaling niyang pamangkin kasama ang babae nito. Mataman niyang pinagmasdan ang mukha ni Colin, puno yon ng pagmamahal at paghanga habang nakatitig sa babaeng walang iba kung hindi ang nagngangalang Gretchen Miranda. Hindi lang naman yon basta palabas lang. They even have the guts to go on a public date. At mukhang seryoso nga si Colin sa babae nito ngayon. Hindi tulad sa relasyong meron ito at kay Bianca. Hindi naman basta-basta lalabas ang pamangkin niya sa lungga nito at sumasama na lang sa lugar na hindi naman ito kadalasang pinupuntahan. Something must have been going on between the two of them. Isang larawan ang mas nakakuha ng kanyang atensyon. Yakap-yakap ni Colin wala sa likuran nito si Gretchen habang kinukunan sila ng larawan ng booth. Colin must be in love with this woman. Habang nakatitig sa mukha ng babae, naalala niyang nakasalubong niya ito habang kasama si Jomar sa harapan ng building ng Dynamic. So it means ang babaeng ito ang tunay na karelasyon ni Colin at hindi ang malditang Bianca? Paninigurado ni Kevin. Yes, agarang sagot ni Rohel. Dati akala ko rin si Bianca ang karelasyon niya at pakakasalan pero nakita ko kung paano protektahan ni Jomar ang babaeng to nang magkaharap kami. Kung binaril ko man silang dalawa noon, sigurado ko handang ialay ng tuta ni Colin ang buhay niya para lang sa babaeng to. Hindi naman tinago ni Kevin ang kanyang pagkasorpresa. Really? I did not expect him to choose a woman with a nameless background. Naiiling niyang bigkas. Though the woman is beautiful, she's still nothing but a face. Kung sa kanya lang magiging parausa niya lang ang babae at hindi magiging asawa. Is Colin that stupid? Or he chose a stupid woman who won't control and meddle with his affairs? Nakita ko siyang may pinirmahang dokumento na dapat si Colin ang pumipirma. Pero abala kasi ako kaya hindi ko na masyado pang binigyang pansin ang bagay na yon nitong nakaraan. Di ko lubos akalain na nasa harapan ko na pala dapat ang target. Nag-aksaya pa ako ng oras sa walang kwentang Bianca na yon. May diing bigkas ni Rohel. Kasabay ng pagniningnig ng kanyang mga mata, napakamot naman ng ulo si Kevin habang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang ama. What do you mean by that, Dad? Hindi mo pa rin ba nakakuha ang punto? Colin secretly married this woman and he's protecting her against us. Halos nanggagaliitin na nitong wika. Umawang ang labi ni Kevin pero maya-maya lang unti-unti nang luminaw sa kanyang lahat. Hindi lang basta-bastang babae ni Colin si Gretchen base sa pagpoprotekta nito. Colin is in love with Gretchen. Umangat ang sulok ng labi ni Rohel kasabay ni isang mahinang tawa. Bingo! Kung ganoon, kailangan makaisip tayo ng paraan kung paano natin titirahin ang Colin na yan, Dad. Hindi pwedeng magtagumpay siya na makuhang lahat ng meron sina Grandma at Grandpa. Kailangan kumilos tayo bago pa man mahuli na ang lahat. Naikuyom ni Rohel ang kanyang kamao. Tama si Kevin. Ang pamangkin niya lang may hawak ng halos lahat sa dynamic habang silang magpamilya na walan na ng kapangyarihan sa mga ari-arian ng magulang niya. Dapat makagawa na siya ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Pero pinagdududahan na siya ni Colin na siya ang may pakanang ng kidnapping at assassination attempt. Kapag kumilos siya, kailangan matagumpay at pulido.
Bawal na siyang magkamali. Bumalik siya sa kasalukuyan mula sa malalim na pag-iisip nang tapikin ni Kevin ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, Dad. Ako ang bahala sa kanila. Anito. Si Kevin, kasabay na isang maladimonyong ngisi sa labi nito habang nakatitig sa larawan ni Gretchen nakasuot na isang wedding gown. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gretchen kay Demetrio nang sumakay na sila ng sasakyan nito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio bago sumagot. You will know soon when we get there. Anito at pinausad na ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, abala siya sa pagtingin-tingin ng mga larawan niya at ni Demetrio sa photo booth kanina. Hindi niya mapigilang mapangiti. Pumili siya ng isang larawan kung saan yakap-yakap siya ni Demetrio mula sa likuran at inilagay niya bilang wallpaper sa kanyang cellphone. Do you like that gown? Maya-maya pa'y tanong ni Demetrio. Napalitan siya sa lalaki bago nahihiyang tumango. Baka mag-isip pa ito ng di maganda sa kanya, pero di niya naman mapigil ang sariling magsabi ng totoo. Ilang sandali siyang tinitigan ni Demetrio bago nito ay binaling ang mga mata sa daan. Umayos siya ng upo at pininalang libangin ang sarili sa mga tanawin na nadadaanan nila. Maya-maya pa'y kusang tumigil ang sasakyan sa isang pier. Nagtataka man, naglakas na rin siya ng seatbelt para bumaba na pero naunahan siya ni Demetrio. Pinagbuksan siya nito at inalalayan na makalabas. Agad na sumalubong sa kanya ang panggabing hangin ng dagat. Nag-angat siya ng tingin sa nagtatanong ng mga mata. Anong gagawin natin dito? Have you ever ridden a yacht before? Marahan siyang umiling. Sa sitwasyon na meron siya noon, napaka-imposible na makasakay siya ng isang yate. Napapitlag siya nang maglahad ng kamay si Demetrio. Sandali pa niyang tinitigan ang palad nito bago niya tinanggap. Magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa unahan kung saan may maghihintay sa kanilang puti at malaking yate. Inalalayan siya ni Demetrio na makasakay, subalit unang tapak pa lang niya sa bungad ng yate, natigilan siya nang biglang may malabong anag-ag na dumaan sa utak niya. Isang batang babaeng nakita niyang masayang tumungtong sa bungad ng yate. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod sa kanya habang hawak ng batang kamay na isang matangkad na lalaki. Base sa nakikita niya, masayang-masayang dalawa habang nagkukwentuhan at naglalakad papasok. Ilang sandali pa unti-unti lumingon ang bata sa gawin niya. Pero bago ba man niya masilayan ang buo nitong mukha, naramdaman niya ang paghawak ng mga kamay sa magkabila niyang balikat, dahilan para bumalik siya sa kasalukuyan. Napakurap-kurap siya at nilinga ang tingin sa paligid. Naroon pa rin naman siya sa harapan ng yate kung saan natatanaw niya ang malawak na karagatan sa unahan. Nang mag-angat siya ng tingin, ang nag-aalalang mukha ni Demetrio ang bumungad sa kanya. Are you alright? Tanong pa nito. Naparanok siya bago tumango. Yeah, I'm fine. Sigurado ka ba? Muli nitong tanong at sinipat pa siya ng tingin. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siyang umiti. Ayos lang talaga ako, Demetrio. Takot ka bang sumakay sa yate? Pwede naman tayong di na tumuloy. Mabilis siyang umiling. Hindi. May pumasok lang sa isipan ko kaya natigilan ako pero hindi ako takot na sumakay ng yate. Ilang sandali pa siyang tinitigan ni Demetrio bago bumuntong hiningang tumango. Okay, halika na sa loob. Aya nito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay bago siya inakay papunta sa deck kung saan mas klaro ang dagat sa unahan. Maya-maya pa, nagsimula na silang maglayag. Si Demetrio mismo ang nagmaniobra ng yate habang siya na may mataman lang na nakatanaw sa paligid. Magaan ang pakiramdam niya pero parang may kung anong emosyon na namamayani sa puso niya. Yon ang unang beses niyang makasakay ng yate pero pakiramdam niya nagawa niya ng bagay na ito noon. Kagaya na lang ng mga paintings, calligraphy, piano at mga relics at ngayon naman ang yate. Pilit niyang siniksik sa isipan niya na nagkataon lang lahat, pero napaka-imposible din kasi gayong maraming beses na siyang nakaramdam ng ganito. Hindi kaya may mga bagay pa siyang hindi lubos na alam tungkol sa sarili niya? Nasa ganon siyang kaisipan nang maramdaman niya ang pagyakap ng matipunong mga bisig mula sa kanyang likuran. Anong iniisip mo? Masuyong tanong ni Demetrio. Tipid siyang ngumiti bago tumingala para sulyapan ang reaksyon nito. Bakas ang kasiyahan sa mga mata nito na ikinatuwa niya rin at sandaling nakalimutan ang mga naiisip niya kani-kanina lang. Wala naman, natutuwa lang akong nagkaroon tayo ng oras na makapamasyal.
Huminga ng malalim si Demetrio bago mas sinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. I am happy too that you are here with me. Alam mo ba, hindi ko rin inaasahan na magmamahal ako ng ganito. All I thought was I will live the rest of my life working my ass off in my company. Pero bigla kang dumating at binago mong pananaw ko. You gave me another vision in life, particularly a good one. You taught me how to be human and how to live my life in a normal way. You taught me how to smile. You taught me how to be happy with the smallest things in life. You gave colors in my boring life, Gretchen. Daan-daan siyang napalingon kay Demetrio. Bakit pakiramdam niya napakaseryoso ng lalaki ngayong gabi? Subalit hindi pa man siya nakakahuma, natagpuan na lang niya ang lalaki na nakaluhod na sa harapan niya habang may isang nagniningning na singsing sa loob ng kahetang hawak nito. Will you marry me again? This time with love, Gretchen Miranda Yamoto? Nako, love is in the air. Sino dito ang kinilig mga ka-Ashlon? Akala ko ba date lang? Bakit may pagluhod pa? Grabe ka na magpakilig, Master Colin. Alam nyo mga ka-Ashlon, aminin nyo. Nakakatuwang isipin ang dating cold billionaire at walang pakialam sa mundo, ngayon nakaluhod na sa taong nagturo sa kanya kung paanong muli maging tao. Will you marry me again? This time with love? Nako, ewan ko na lang ha. Sino bang hindi mapapasagot ng yes? Pero sa gitna na nakaka-inlove na proposal na ito, may isang aral tayong mapupulot. Na ang pagpapakasal hindi lang tungkol sa pirma sa papel o marangyang gown ay sinuot ni Gretchen. Ang kasal ay nangyayari sa puso. Doon sa sandaling kaya mong aminin ang iyong mga takot, kahinaan at selos at tanda mong piliin ng taong yon araw-araw ng may pag-ibig. Pero may nagbabadyang panganib kay Gretchen at Demetrio. Ngayong alam na nila ang tungkol kay Gretchen, tiyak gagamitin nila ito para mapabagsak sa Demetrio. Mas nagiging intense pa ang bawat kabanata, lalo na ang tagpo nila sa yate. Parang may alaalang hindi masabi si Gretchen. Mukhang unti-unti nang bumubukas ang pinto ng kanyang nakaraan. Sino nga ba talaga si Gretchen Miranda bago siya naging asawa ni Master Colin? Huwag po kayong bibitiw. At sa mga bagong tagapakinig sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kwento kagaya nito. Muli po, ako si Miss Sandra na nag-iiwan ng paalala. Ang tunay na pag-ibig hindi natatakot lumuhod at magmakaawa dahil ang tunay na lakas ay nasa pag-amin na iyong tunay at wagas na nararamdaman. Salamat po.